11 months ago, I inherited a mess, and I'm fixing it. When I took office, inflation was the worst in 48 years, and some would say in the history of our country, which caused prices to be higher than ever before, making life unaffordable for millions and millions of Americans. Better than before, ito ang pinagmalaki ni US President Donald Trump nang magbigay siya ng ulat kaugnay sa kalagayan ng ekonomiya ng Amerika sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayon kay Trump, minana niya ang economic mess mula sa pamamalakad noon ni former President Joe Biden. Hindi pinalagpas ng Pangulo ang pagkakataon upang isa-isahin ang mga naging problema sa bansa sa panahon ni Biden. Sa kabila naman ng patuloy na mataas na inflation rate, humihinang job market at mababang approval ratings ng Pangulo, giniit ni Trump na mas abot kaya na ang bilihin ngayon kumpara sa nakaraang pamamahala sa ilalim ng mga Democrats. Thanksgiving turkey was down 33% compared to the Biden last year. The price of eggs is down 82% since March, and everything else is falling rapidly. And it's not done yet, but boy, are we making progress. Sinisi rin ng Chief Executive kay Biden ang pagtaas ng illegal migration. Pinagmalaki pa ni Trump na sa unang pagkakataon ay mas dumadami ang umaalis sa Amerika kumpara sa pumapasok mula sa ibang mga bansa dahil sa kanyang immigration policy. For the first time in 50 years, we are now seeing reverse migration as migrants go back home, leaving. Ayon pa kay Trump, bababa ang interest rate at mortgage rate ng bansa sa 2026 dahil plano nitong mag-appoint ng bagong Fed Chair at simula ng housing reform ng bansa. Isang hakbang na inaasahang magkakaroon ng legal battle dahil kalimitang independent agency ang US Federal Reserve. Carmela Marinda, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.